Mga kapuso, magandang gabi po. Nandito po tayo sa kahabaan itong Jose P. Laurel Street sa Sampaloc, Maynila at makikita po ninyo ito po yung latest situation ngayon. Ito po yung preparation na ginagawa po ng Philippine National Police para nga po yan doon sa nakatakdang 3-day rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo at ng United People's Initiative. Simula po yan bukas hanggang Martes. Meron na po tayong nakitang mga steel barrier, tapos meron din pong container van. Nakikita po natin dito na natuloy-tuloy po yung pagdating ng PNP personnel, nakasama po o nakadeploy po doon sa kabuang 16,000 na ide-deploy po ng NCRPO para nga po doon sa nakatakdang rally. Mga kapuso, dito naman po sa Menjola sa Maynila ay makikita po natin dito po sa aking likuran may mga nakaharang na po na container van. 4 po yan, tapos 2 po yung magkapatong po doon. Tapos dito po ay may iba pang steel barriers po at yung iba po dyan ay nakahilera na po dito po sa may kalsada. Ito po yung kalsada natin na papuntang Recto Avenue. Ito po, nakikita po ninyo sa aking likuran, truck po ito ng NCRPO. Tapos ito po nandito po ay magsisilbi po na command post po ng PNP. Nandun po yung kanila pong area kung saan gagawin po yung kanilang mga diskusyonan, yung kanilang mga meeting. Ito naman po yung closed po na PNP advance command post po. Para nga po yan doon sa rally na magsisimula po bukas hanggang Martes. Abiso po sa mga kapuso po nating motorista, sa mga oras po na ito, nandito po tayo sa intersection po, dito po sa May Legarda po sa Maynila pa rin, sarado na po ito pong kalsada na papunta po ng Menjola. May mga nagtatraffic po at inaabisuhan po natin yung mga motorista po na dumaan po sa mga alternative na ruta. Ongoing po ngayon yung preparations, makikita po ninyo, meron pong dinadagdag na mga concrete barrier dito po sa harang yan. Sa kalsada po na ito, papunta nga po ng Menjola. Ito po kasi, nakahilera na po dito yung mga steel barriers. Ayan po, nakikita po natin, binababa po yung mga karagdagang concrete barrier na magsisilbi pong harang. Sa rally po, simula po bukas hanggang Martes. At kung lalakarin po ito, kung makikita po natin, ayan po, sige, check po natin, ayan. Sa likuran lang po nito mga steel barriers ay may nakaposisyon na rin po na 2 pong container van. Ongoing po yung preparation po ng mga personnel po ng PNP at ng barangay ng LGU dito po sa bahagi pong ito ng Legarda sa Maynila. Nandito naman po tayo ngayon sa Ayala Bridge. Ito po yung dulo ng bridge na bahagi po ng San Miguel. Sarado na rin po yan. Tapos meron na po tayong nakita dito kanina mga kapuso. Ayun po sila. Mga tauhan po ng Philippine Coast Guard na may kasama po silang K9 dog. Pag nilakad po natin ito, dun po sa bandang dulong iyon, ay may nakalagay na rin po na container van. Ito na po yung kabilang dulo po nitong Ayala Bridge. Makikita po ninyo, meron pong nakaposisyon na rin na 4 na container van na magsisilbi pong harang. At katatapos lang po ng mga PNP personnel po na ayusin ito pong dagdag na barikada. Ito po sa aking gilid, ito po yung mga shield na kanila pong gagamitin sa rally. At ito nga po yung steel barrier po na kanila pong hinilera. Katatapos lang po kanina lang. Yan po ang latest mula po dito sa bahagi na po ng Ermita sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito naman po tayo ngayon sa Quirino Grandstand, dito pa rin po sa Maynila at makikita po ninyo, latest situation, ito po yung setup po ng stage para po yan doon sa 3 araw na rally ng INC at UPC. Ngayon, ito po, makikita po natin din dito ay may mga makikilahok po sa rally na pinili na po ngayong gabi
pumunta po rito. Magka-camp out po sila, dito na po matutulog dahil mahirapan na daw po silang bumiyahe bukas at sa mga susunod na araw. At may kanya-kanya po silang dalang tent, mga panglatag at marami po tayo nakausap no, na sila raw po ay galing pa po sa iba't ibang lugar. Tuloy-tuloy naman po ang pagdating po ng iba pa po sa kanila. Kami taga Bulacan, dumating kami ng 11 p.m. Gusto po namin na ang gobyerno natin magkaroon ng malinaw na walang itinatago. Kumbaga kung may mga hearing, dapat ikuha sa media para alam ng sambayan ng Pilipino kung ano yung nangyayari sa investigasyon patungkol din sa flood control nila, na ang mamamayan na apektuhan dahil sa yung pera dapat sa mamamayan na pupunta sa mga bulsa ng mga politiko, mga namiminuno sa atin. 61 na po ako. Pangalan ko ay si Robert Yorcadas. From Novaliches pa po ako. And dumating po kami dito mga 11 po ng gabi. Kaya po nung hashtag namin, this is rally for transparency and democracy. So lahat naman po tayo hinahangad na makuha natin yung kalayaan, na ipaglaban natin yung democracy dito sa bansa, lalo sa mga nangyayaring issue ngayon. So gusto rin namin ilabas yung damdamin namin na kaisa kami. Kaisa kami ng namamahala, kaisa kami ng lahat ng tao. Ang nais lang naman transparency about sa investigation na tungkol sa flood control. And sana managot na yung mga dapat managot. 29 years old, Princess Anne Mocoro. Dito po sa bahaging ito ng Quirino Grandstand ay may makikita po tayong medical station. Actually marami po yan dahil lang nandito po ay medical station 16 na po. Tapos meron din pong mga naka-standby na ambulance. Meron din po tayo nakita kanina na mga ina-unload po na mga portalet at pinuposisyon po dito po sa paligid po nitong Quirino Grandstand. Mula po dito sa Maynila, EJ Gomez para sa GMA Integrated News.